Engaged na magkasinta ang sina Hart Evangelista at Senador Chis Escudero, pero kasabay ng kanilang pagdiriwang, muli ring umuugong ang mga usap-usapang may kinalaman ito sa eleksyon 2016. Gayunman, dati na nila itong itinanggi. Ano nga bang epekto ng relasyon o pag-iisang dibdib ng mga politiko at kilalang personalidad sa ating lipunan? May report si Tina Panganiban Perez. Matagal na ring usap-usapan kung mauuwi ba sa kasalan ng relasyong Hart Evangelista at Senator Chis Escudero. Noong Sabado, natuldukan na ang mga haka-haka sa tahanan ng mga Escudero sa Sorsogon. Sa harap ng pamilya ng senador at malalapit na kaibigan ng aktres, inalok ni Senator Chis Escudero ng kasal si Hart. Napabalita noong nakaraang taong nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Senator Chis at ng mga magulang ni Hart. Pero mukhang tapos na ito. Kasabay ng proposal, ipinakita ni Senator Chis ang mensahe ng pagbati ng ama ni Hart para sa kanilang engagement. Nag-post din si Hart ngayong araw ng larawan kasama ang kanyang ina at kapatid. Ayon sa malapit na kaibigan ni Hart na si Lovie Poe, matagal daw pinagplanuhan ng gabing iyon na nagtapos sa isang magarbong fireworks display. It was planned months ago already eh. So parang matagal na naming alam that he was gonna propose, pero lahat kami, we were keeping it from heart. So we're happy na finally we pulled it off, na walang nakasabi sa kanya na that was gonna happen. Ito na rin daw ang tamang panahon para sa magkasintahang dumaan sa maraming pagsubok. Hindi nila iniwan yung isa't isa sa dami ng paghihirap na pinagdaanan nila pareho kasi pareho silang high-profile personality. Siyempre, hindi naman madali maging senador, hindi din madali maging artista. So, ang daming pinagdaanan ng relationship nila, roller coaster ride. Hindi naman maiwasang maidikit sa 2016 elections ang engagement na ito. Matagal na kasing usap-usapang may balak tumakbo si Senator Chis sa pagkapangulo. Pero itinanggi na ito ng senador. Ilang beses na nga ring sinabi na magkasintahan na walang kinalaman ng eleksyon sa plano nilang magpakasal. Walang kinalaman to ron. In fact, more than that, maski nung nakaraang eleksyon, ni hindi sumama sa akin sa kampanya, ni hindi nangampanya si Hart nung nakaraang eleksyon na tumakbo ko. It's really none of my business to talk about that, but he doesn't really talk about those things kasi if he's running or not. But you know, I'll support him with whatever he's doing, for sure. Ayon sa political analyst na si Professor Popoy De Vera, ang timing ng engagement ng isang politiko at kilalang personalidad ay tiyak na makukulayan ng politika. Pero tingin niya raw, hindi ito ang intensyon ni Senator Chis at ni Hart. Masyado pa raw kasing malayo ang 2016. Kung talagang ang gusto ni Chis ay tigain yung makukuhang attention at saka media visibility doon sa kanilang kasal, gagawin nga yan siguro bandang end of 2015 or even during the election campaign. Hindi na nga rin bago sa mga Pinoy ang mga relasyon sa pagitan ng isang politiko at kilalang personalidad, gaya ng mga artista o yung mula sa kilalang pamilya. Nariyan ang Marcos Romualdez, Aquino Cojuangco, Recto Santos at Pangilinan Cuneta. Sa pagsusuri ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, sa pag-iisang dibdib ng politiko at isang mula sa pamilya ng mga negosyante, lumalakas umano ang kontrol nilang mga elite sa politika at negosyo. Dalawang mundong magkadikit ang sikmura. Kung pareho naman daw mula sa pamilya ng mga politiko ang dalawa, ang resulta, dinastiya. There will be a monopoly in power if the woman that the politician will marry also comes from a political family. So it creates a political network. If you look at many of the members of the House of Representatives, there is significant unions between the sons and daughters of congressmen. Tina Panganiban Perez, GMA News.